Alam mo ba na magkapatid din ang fatty liver at mataas na uric acid? Pareho silang galing sa isang ugat, insulin resistance. Napanood niyo ba yung huling video ko tungkol sa kidney at uric acid? Continuation to. So ganito yan, pakinggan mo mabuti to ha. Kapag lagi kang mataas sa asukal, alak, soft drinks, desserts, kanin, ultra-processed foods, tinapay, junk foods, sugary drinks, fructose, toxic seed oil, tumataas ang insulin level mo. Lalo na kapag mayat-maya ang kain mo nito. Pag malimit na mataas ang insulin level mo, ang atay mo ay nagsisimulang mag-ipon ng taba. Ang resulta, fatty liver. At habang tumataba ang atay mo, nagiging overactive naman ito sa pagpuproduce ng uric. Ang atay kasi nagbe-breakdown ng purines into uric acid dahil kailangan naman talaga natin ito sa tamang amount. Kapag inflamed ang atay dahil sobrang taba, overproduce ito sa uric acid. Pero humihina naman ang kakayahan ng katawan mo na ilabas ito dahil inflamed nga ang atay. Trabaho din yan na magsala at mag-regulate ng uric acid level at kakambal nito ang kidney or bato. Actually, 70% ng uric acid ay sa ihi nalabas and the rest ay sa bituka through poop or dumi. At kapag mataas ang insulin level mo, ayaw ni insulin na itapon ng bato ang excess uric, kaya mananatili talaga ito sa dugo. Sinasabi ng insulin mo sa kidney na, "Hep, teka muna, huwag ka munang lumabas, baka kailanganin kita, kaya dyan ka lang muna." Pero alam mo, ang pinakamatinding trigger ng parehong kondisyon, yung kidney at saka yung bato, fructose, na mas higit kaysa ibang carb-loaded foods and drinks. Ito yung nasa soft drinks, juice, ketchup, processed snacks, cakes, pastries, ilang tinapay, milk tea, sugary coffee, energy drinks, at marami pang iba. Napakabilis na magpataas ng uric acid. Hindi karne, hindi munggo, lamang loob o anumang sinabi sa'yo ng doktor. Subukan mong tanggalin yung mga binanggit ko and then keep on eating meat and other whole foods. Tingnan mo kung saan bababa ang uric. To summarize, fatty liver, gumagawa ng sobrang uric pero konti lang ang nasasala. Bato, nahihirapan magtapon ng uric dahil may nag-hold sa kanya o pumipigil. Cell mo, nai-inflamed, napagaan joints, nanganganak ng ibang sakit tulad ng hypertension. And last, yung high insulin level mo, yun yung tunay na salarin sa overproduction at retention ng dalawang organ na to, yung kidney at saka yung atay. Sa madaling salita, ang tunay na salarin, insulin resistance, na bunga ng pagkain na binanggit ko kanina. Kung gusto mong bumaba ang uric acid level mo, kailangan mong ibaba ang insulin para magtrabaho uli ng wasto ang atay at bato. Itama mo ang palyadong metabolism para maging maayos ang daloy ng trapiko sa loob ng katawan mo. Hindi nagtatrabaho ng dugo lang, atay lang, bato lang, insulin lang. Hindi, sama-sama yan para mabuhay ka. Kumain ka lang ng pagkain na tunay ng likha ng Diyos para sa iyo at hindi yung galing sa factory at tinimplahan ng maraming asukal at kung ano pang chemical. Huwag kang umasa lang sa gamot. Lason yan sa katagalan. Try low carb diet and intermittent fasting at dyan mo makikita ang resulta sa weeks pa lang. Ito yung natural na healing. Hayaan mong gumaling ang katawan mo ayon sa disenyo ni Lord. Hindi kanya nilikha para magkasakit. Ang biyaya ng kagalingan, nasa iyo na. Ayusin mo na lang. And I wish you all good health.